Ano ang itsura ng mga crayfish eggs sa weekly stage ng egg development? Ano ang itsura naman ng mga bagong na-hatch na craylings? Bakit kailangan i-isolate ang mga buried crayfish sa home trapalpan setup? Ano kaya ang mas maganda sa pag-isolate ng mga buried crayfish? Isolation basket method or separate aquarium tank method ba? At ang panghuling katanungan, ano naman ang mas maganda, pagpag method or natural lang sa paghihiwalay ng mga crayling sa mother crayfish? Ito na po yung part 2 at final part ng The Orbang Crayfish Farmer video na. Sa video ito, share ko lang po ang aking mga personal na karanasan sa mga nabanggit kong mga tanong. Mag-umpisa po tayo sa mga craylings. Para po sa mga hindi pa aktual na nakakita na ng mga craylings, ang mga bagong hatch na craylings ay sobrang napakaliliit at mukhang napaka-delicate ang tsura. Ang physical na sukat ng mga craylings pag nagumpisa ng humiwalay sa mother crayfish ay kasing laki lang sila ng mga butil ng bigas. Yung iba nga ay mas maliit pa. Sa mga iba pang nabanggit na mga tanong ay discuss natin habang pinapanood natin ang kabuuan ng video. Sa video rin na ito, ipapakita ko rin ang mga isolation baskets na aking ginamit. Plus, i-share ko rin ang alternative hide para sa mga craylings gamit ang plastic artificial carabao grass. Okay, bago tayo mag-proceed sa mga update ng egg development ng ating buried crayfish, una, ipapakita ko muna ang isolation basket na aking ginamit sa ating setup. Pagkatapos, ipapakita ko rin ang aking bagong nabili na transparent isolation basket na balak ko sanang gagamitin sa mga susunod kong buried crayfish. Ang transparent basket na ito ay magkakaroon tayo ng better viewing access sa development ng ating mga buried crayfish, lalo na sa mga final stages kung saan mag-umpisa ng mag-hatch ang mga craylings. Ang sukat nitong transparent basket ay kasing sukat lang ng aking original basket na ginamit. Ang mga grills or mga butas ay nasa ilalim na corners lang ng basket at may mga butas din sa floor. Dito tatagos or dadaloy ang tubig galing sa trapalpan. Sabi ko nga, ang transparent basket na ito ay madali na lang makita at mamonitor ang development ng mga crayfish eggs. At pag nag-hatch na ang mga eggs into craylings, mas madali na rin makita at ma-determine kung ang mga craylings ay handa nang ma-separate from the mother crayfish. Alam ko naman na pag pinag-usapan ang price, hindi ito cost-effective at appropriate pag nasa malakihan na or bulk crayfish farming. Pero sa stage na ito, malaking tulong ito habang pinag-aaralan ko pa rin ang pag-aalaga ng crayfish. Para sa mas madaling access sa mga buried crayfish at madaling mamonitor sa process ng crayfish breeding, lalagyan ko rin ng screen cover ang mga transparent isolation basket katulad ng mga nilagay ko sa mga original kong isolation basket. Okay, nailagay ko na ang screen cover ng mga transparent isolation basket. Sabi ko nga, parehong screen sa mga ibang projects ang aking ginamit. Dito ko ikinabit sa dalawang handle gamit lang ng cable ties. Makikita na ang screen cover ay madaling buksan at isara. Permanente ko na rin kinabit ang PVC hide para hindi na ito gumagalaw at gumugulong pa. Sa ngayon, ilalaan ko ang mga transparent isolation basket sa next batch or sa future buried crayfish. Ayan, nasa video ang itsura pag nakalagay sa trapalpan, katabi ng mga dating isolation baskets. Sa ngayon ay hindi ko muna ililipat ang mga buried crayfish.
para maiwasan at madagdagan pa ang stress sa mga buried crayfish. Lalo na at ang mga eggs ng mga isolated buried crayfish ay malapit nang mag-hatch. Mga 1 hanggang 2 linggo na lang to. Okay, bago tayo magpatuloy, discuss muna natin ang mga reasons kung bakit tayo gumagamit ng isolation basket sa halip na gagamit ng separate na breeding or nursery tank sa ating mga buried crayfish. Una, ang practice ng pag-isolate sa buried crayfish or paghihiwalay sa ibang crayfish ay para maiwasan maistorbo ng mga ibang crayfish at para na rin hindi ma-stress ang mga buried crayfish. Ngayon naman, bakit tayo gumagamit ng isolation basket sa halip na separate aquarium tank para sa ating mga buried crayfish? Una, ang paggamit ng isolation basket ay napaka-practical at hindi na kailangan ng separate setup. Napakadali lang ilagay. Ilagay lang ang isolation basket sa ating mga kasalukuyan ng trapal pan or concrete pan. Pangalawa, ang isolation basket ay mas cost-effective kumpara sa paggamit ng separate aquarium tanks. Ang separate aquarium tank ay siyempre mas mahal at kinakailangan din ng maintenance sa paggamit ng separate aquarium tank. Pangatlo, ang isolation basket ay nasa tubig na mismo ng pan. Ibig sabihin, pareho na ang water environment at parameters. Pang-apat, pag ang mga eggs ay mag-hatch na, pwedeng i-release na agad sa pan at hindi na kailangan mag-acclimate. Sa stage ng pag-release ng mga crayfish, dapat ay handa na rin ang trapal pan na nagsisilbing nursery pan at magiging grow out pan na rin. Sa stage din na ito, ang manatira na lang sa trapal pan ay ang mga male breeders na lang. Dahil nga mas malamang na ang mga female buried crayfish ay nasa isolation basket na lahat. Kaya mas madali nang ilipat pansamantala ang mga male breeder sa separate na DIY plastic storage box aquarium. Siyempre, applicable lang ito sa mga nag-uumpisa ng home farming setup na may 2 hanggang 3 trios sa isang trapal pan. At tandaan din natin, ang paggamit ng isolation basket ay hindi basta-basta physical na nakikita ang mga egg development kumpara sa aquarium tank na gawa sa glass. Kaya walang choice, kung gustuhin tignan ay kinakailangan pang ilabas ang buried crayfish. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa egg development part ng video ito, ipapakita ko muna ang ginamit kong plastic artificial Carabao grass para sa alternative hides para sa ating mga tiny crayling. Naisip ko na ang paggamit ng plastic artificial Carabao grass para sa crayling hides ay pwede rin subukan. Para na rin ito kasing ginagaya ang mga vegetation sa mga water bodies o kaya sa natural na habitat ng mga crayfish. Ang mga plastic artificial Carabao grass ay nagsisilbing hides sa mga craylings hanggang maging juvenile na sila. Ang mga craylings ay hindi kayang ngat-ngatin ang mga plastic artificial grass. Sa paghanda ng mga plastic artificial Carabao grass, hinati ko ng 4 na piraso para mas madaling ilatag. Ginamitan ko ng PVC hides para magsilbing pabigat para ang mga plastic artificial grass ay mananatiling nakalubog sa floor ng trapal pan. Pwede rin gumamit ng ibang pabigat gaya ng ceramic ring. Una, ang mga plastic artificial Carabao grass ay kailangan mo ng paarawan or pahanginan ng ilang araw para mawala ang plastic fume. Kinakailangan ding ibabad sa tubig ang mga plastic artificial Carabao grass ng mga 1 linggo bago ilagay sa trapal pan. Pagkalagay sa trapal pan, kinakailangan pang ibabad ng 1 linggo ulit bago ilipat ang mga crayling sa trapal pan. Ang proseso na ito ay nagbibigay ng pagkakataon ng mga algae at ang mga beneficial bacteria na manirahan at dumami sa plastic artificial Carabao grass. Dapat ang mga plastic artificial Carabao grass ay nakakalat sa trapal pan na gagamitin sa nursery pan. Habang ginagawa ko ang part 2 ng video 12 na ito, natapos ko nang ilipat ang mother crayfish kasama ang mga craylings na nahatch na pagkatapos ng 5 weeks. Pagkatapos ng 5 weeks, nakita ko na ang mga ibang craylings ay nag-uumpisang lumayo sa mother crayfish.
Mas pinili kong i-release ang mother crayfish kasama ang kanyang mga craylings sa trapal pan na magsisilbing nursery ponds. Sa aking tingin, ang mga crayfish na kusang humiwalay sa mother crayfish ay mas malaki ang chance ng survival. Kumpara sa method kung saan ang mga craylings ay pwersahan, hinihiwalay sa mother crayfish. Ngayon, sa susunod ng part ng video, ipapakita ko na ang egg development bawat linggo or weekly stages. Inabot din ng 5 weeks ang egg development hanggang mag-hatch. Sa week 5, makikitang ang mga craylings na mas naunang na-develop ay nag-umpisa ng lumayo sa mother crayfish. Pero nagsisibalikan pa rin sa mother crayfish para sa proteksyon. Nauna ko rin nabasa at na-research na ang mga craylings ay sadyang sa stage na ito ay nangangailangan pa rin ng proteksyon sa mother crayfish ng 1 linggo or ilang araw pa bago ang mga craylings ay kusang hihiwalay sa natural na paraan sa mother crayfish. Okay, ito na po yung weekly stages ng crayling eggs development hanggang ang mga eggs ay mag-hatch into craylings. Week 1, sa stage na ito, ang mga crayfish eggs ay kulay dark green to light green. Depende kung ilang araw na ang mga eggs. Week 2, sa stage na ito, ang mga eggs ay mag-umpisa ng maging kulay yellow-green to yellow. Depende ulit kung ilang araw na ang mga eggs. Week 3, sa stage na ito, ang mga eggs ay from yellow magiging orange to dark orange na. Depende pa rin kung ilang araw na ang mga eggs. Sa mga huling araw ng week 3 ay makikita na ang mga mata at mga paa na nag-uumpisa ng mag-develop. Week 4, ngayon sa stage na ito, ang mga eggs ay kulay orange to brown na. Ang mga eyes at mga legs ay more developed na. Week 5, sa huling stage na ito, dapat nag-hatch na ang mga eggs into crayling at makikitang active na at gumagalaw na. Ang mga ibang more developed na craylings ay makikitang humihiwalay paminsan-minsan. Ang mga craylings sa week 5 ay nananatiling dependent pa rin sa mother crayfish. Yung ibang humihiwalay ay bumabalik-balik pa rin sa mother crayfish for protection. Okay, nasa week 5 na, tinanggal ko na ang mother crayfish sa isolation basket kasama ang mga craylings. Sa proseso ng pag-transfer, may mga craylings na humiwalay sa mother crayfish. Kaya kinakailangan kong ilagay ang mother crayfish at ang mga craylings kasama pati ang mga humiwalay sa isang transfer dish. Nilagyan ko na rin ng mga aquatic plants at talisay leaves sa transfer dish para mabawasan ang stress. Ang exercise sa paglipat sa transfer dish ng mother crayfish kasama ang mga craylings ay para mabigyan ng time na bumalik ang mga napahiwalay na craylings sa mother crayfish. Sa ngayon ay hindi ako gagamit ng pagpag method sa paghiwalay ng mga crayling sa mother crayfish. Sa halip, ililipat ko na o i-release ko na ang mother crayfish sa trapal pan na magiging nursery pan na rin at hayaan ko na lang ang mga craylings na pusang hihiwalay sa mother crayfish. Sa paraan na ito ay mami-minimize ang crayling casualty. Siyempre, ang mga craylings na ready na ay mauunang hihiwalay. At ang mga craylings na nangangailangan pa ng mas mahabang time sa mother crayfish ay hihiwalay na lang pag ready na. Hanggang lahat na ng craylings ay nakahiwalay na. Pag sa pagpag method naman, kung saan persahan inihihiwalay ang mga craylings sa mother fish, kasama or may isasama na dito ang mga craylings na hindi pa handang humiwalay at nangangailangan pa ng dagdag na time sa mother crayfish. Siyempre, ang mga craylings na hindi pa ready para humiwalay ay mas maliit ang chance na mag-survive. Okay, pagkatapos nagbalikan ang mga humiwalay na craylings sa mother crayfish, oras na para i-release na sila sa nursery pond.
Dahil pareho naman ang water, hindi na kailangan i-acclimate pa. Siguraduhin lang na walang ibang crayfish sa nursery pond para maiwasan makain ang mga craylings. At wala ring dapat malalaking isda na pwedeng makain ang mga sobrang liit na craylings. Sa stage na ito, dahil sobrang napakaliit ang mga craylings, hindi sila makikita or napakahirap nang makita pag nasa trapal pond na. Lalo na kung nasa ilalim na sila ng mga inilagay na hides. Sa ngayon ay maghihintay na lang tayo ng mga 1 linggo. Dapat sa panahon na ito ay lahat ng craylings ay nakahiwalay na at aalisin or hihiwalay na rin ang mother crayfish sa ibang pond or aquarium. Sa aking initial estimate, nasa 400 to 500 craylings ang nahatch sa dalawang mother crayfish. Hopefully, ang mortality ay dapat hindi tataas ng 30%. Update ko na lang ang development after 2 weeks. Salamat!